Hello guys! Hello Gemini! Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888, welcome. Alamin natin kung anong messages, Gemini, ng ating baraha. Tingnan natin. This is general monthly reading. Okay, Gemini. Okay, first card mo dito is financial constraints. So this one is maybe it's your past or present. Tingnan natin. Okay, next card is forgiveness. Forgiveness, financial constraints. So nakikita ko sa'yo dito, Gemini, siguro marami ka na hinanakit. Like parang ganon, pwedeng hinanakit sa kapamilya na may pera, ganyan, ganito. Siguro marami kang pinagdaanan, ikaw at ang pamilya mo, na problema sa pera. Kasi it's number 13 to. And 1 plus 3 is 4. It's all about family. So, pwedeng nakaranas ka ng mga financial problems, financial stress. And siguro may kapamilya ka na may pera or pwedeng yung hinga ng tulong. But rejected yung favor na hinihingi nyo. So, aside from financial problems, mayroon ka pang mga kinikim-kim na galit, hinanakit, parang ganon. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na kinakailangan mo daw na magpatawad. Okay? Dito sinasabi na make healthy and supportive new friendship and connection by getting involved with a group of like-minded people. So, nakikita ko sa'yo dito na yun, like-minded na individual siya. Sinasabi ng baraha sa'yo na habang maaga pa, kailangan na natin makipag-reconcile. Kailangan na natin anong tawag dyan? Humingi ng tawad siguro. If may mga taong kailangan natin patawarin, kailangan na natin patawarin sila, guys. Okay? Kasi kung makikita mo sa baraha mo, yung personal mong kaligayahan ay apektado dahil sa financial problems or dahil sa mga problema ng tao sa paligid mo. So, kailangan mong maging matalino, kailangan mo na unahin yung kaligayahan mo bago yung kaligayahan ng ibang tao. Or parang, wag mong idamay yung sarili mong kaligayahan, okay? Wag mong idamay yung sarili mong kaligayahan para lang sa ibang tao, para lang sa stress ng ibang tao, okay? Or parang yung mga actions, negative actions ng mga tao. Okay. First two cards natin is the Empress and then 2 of Cups. So, yun. Ang una ditong sinasabi ng baraha is all about emotion, all about relationship. Binibigyan ka ng pagkakataon ng universe na masettle yung mga differences ng magkarelasyon. If you're married, if you're in a relationship, sinasabi ng baraha na bibigyan ka ng pagkakataon ng universe para maayos itong mga relationship na meron ka. May correct yung mga dapat i-correct, makapagpatawad, makahingi ng tawad, ganon, new beginnings para sa relationship. Sinasabi din ng baraha sa'yo dito na posibleng may mag-asawa na naghiwalay, mag-boyfriend naghiwalay, mag-girlfriend, na posibleng magkita and then biglang magbo-blossom yung relationship. Dito din sinasabi ng baraha na pwedeng matrigger ka sa mga tao sa paligid mo, lalo na election month ngayon ng Mayo sa Pilipinas. Pwede kang makakuha ng kadiskusyon, kadebate, magkaiba kayo ng prinsipyo sa buhay. Umiwas ka dyan sa gulo na yan, be at peace. Okay? Prioritize your peace. Justice, sinasabi ng baraha sa'yo dito na
ayun, be at peace guys. Kailangan natin i-prioritize yung peace and harmony. Kailangan natin na, anong tawag dyan? Kailangan natin na, i-prioritize yung fairness. Okay? And at the same time, yung peace and harmony para sa sarili mo. Kailangan mong maging matalino. Like, yun nga, same with the earth signs na pwedeng Taurus yun or Capricorn na. It's much better na parang mas okay nang sabihin na talo ka kaysa sabihin na magaling ka, makipagdebate, marami ka namang kaaway, 'di ba? Okay. So, dito sinasabi ng barahan na iikot yung Wheel of Fortune para sa'yo. So, maraming magbabago sa'yo dito eh. So, ibig sabihin, yung Six of Cups dito, kung ano yung nangyari sa past, ay wala na siya sa ngayon. Or kailangan mo na talagang i-let go yung past para sa new beginning sa ngayon and sa mga susunod pa. So, overall, kung makikita mo yung baraha mo, ang sinasabi niya, kailangan natin na kalimutan na ang nakaraan. Okay? Like yung mga problema natin sa pera dati, kailangan mo nang kalimutan yan. Okay? So, dito sa 2 cards na yan, sinasabi sa'yo, Gemini, na isang napakagandang balita tungkol sa pamilya ang posibleng darating sa'yo. It's a happy celebration, pwedeng may birthday celebration, graduation, completion, may posibleng manalo sa election, parang ganun. And dito naman, merong mga Gemini ditong nagmamanifest ka before, long time ago. Nagmamanifest ka ng financial success, diba? Yung dream na dream mo talaga na sana makapagtapos ako ng pag-aaral, sana makaipon ako ng pera, makahanap akong stable na job, makapundar ako ng ganito, ganyan. Sa nakikita ko sir dito, on the way ka na papunta doon, or pwedeng nandyan ka na sa sitwasyon na yan, okay? Pero, kinakailangan mo pa rin na maging attentive sa mga kapaligiran mo. Kasi, yung buhay natin, diba? Hindi dapat na trabaho lang ng trabaho. Okay? Kailangan mo rin mag-celebrate. Okay? Sinasabi ng baraha sa'yo dyan, iwasan natin yung temptation na nakafocus lang tayo sa material na bagay. Okay, Gemini. Kaloka. Nautal na talaga ako. Okay, tingnan mo to. 3 cards. Sinasabi ng barahan na this month of May, starting this month of May, okay, given, marami tayong pangarap sa buhay, marami tayong bills, marami tayong expenses. But huwag masyadong nakafocus sa trabaho. Magbigay ka din ng oras para makapag-celebrate, makapagpahinga. And yung temptation na sobrang workaholic, naku, kailangan mong labanan yan. Kasi pag ikaw ay nasobrahan sa trabaho, hindi maganda. Pag sobra din katamaran, hindi rin maganda. Dapat balance lang. Okay? Thank you guys for watching. Bye!